Sa isang tahimik na baryo sa kabundukan ng San Isidro, kilala ang binatang si Gabriel Salvador bilang isang huwarang kabataan. Wala pa man sa edad na 23, marami na ang humahanga sa kanyang talino at sipag. Anak siya ni Mang Lito, isang magsasakang kilala sa pagiging masipag sa pagtatanim ng palay, at Aling Nida, na nag-aalaga ng mga hayop sa kanilang munting bukirin. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, pinalaki ng kanyang mga magulang si Gabriel na may mabuting kalooban at malalim na pananampalataya sa Diyos. Gabriel Hijo, tawag ni Mang Lito isang umagang sumikat ang araw matapos ang mahabang tag-ulan. Tapos ka na bang maghasik ng binhi sa duluhan? Parating na ang mga bagong punla mula sa bayan. Kailangan natin ang mga iyon para makapagsimula na sa susunod na taniman. Opo, tatay, sagot ni Gabriel habang inaayos ang kalabaw na nagsilbing katuwang nila sa pag-aararo. Kukunin ko na rin po mamaya ang mga pataba sa kooperatiba. Kailangan din nating madagdagan ang abono para sa panibagong ani. Sa baryo, bukod sa pagtulong sa kanilang bukirin, tumutulong din si Gabriel sa mga kapitbahay. Kapag may nasisiraan ng kubo dahil sa bagyo, siya ang unang mag-aalok ng tulong. Kung may naipit na hayop sa baha, siya ang mangunguna upang sagipin ito. Kilala siya ng mga kabaryo hindi lamang sa kanyang pisikal na lakas, kundi sa kanyang pagiging masinop at maalalahanin. Marami ang nagsasabing hindi lamang siya magaling sa pisikal na gawain, mahusay din siya sa larangan ng pag-aaral. Gabriel, salamat sa pagtulong mo sa pag-aayos ng aming bubong, sabi ni Kapedro, isang matandang kapitbahay. Kung wala ka, baka hindi na namin maayos ito. Napaka-maalalahanin mo talaga. Wala po iyon, Kapedro, tugon ni Gabriel, ngumingiti habang pinupunasan ang pawis sa noo. Alam kong mahirap ang buhay ngayon, lalo na't di pa dumarating ang tulong ng gobyerno. Ang importante, sama-sama tayong nagtutulungan. Sa kabila ng hirap, may pangarap si Gabriel na makaahon sa kahirapan. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit alam niyang hindi ito madali, lalo pat limitado ang kanilang kita mula sa bukid. Upang makatipid, nagtuturo siya ng mga simpleng aralin sa mga kabataang hindi kayang pumasok sa paaralan. Kapalit ng kanyang pagtuturo, binibigyan siya ng mga magulang ng mga bata ng kaunting bigas o gulay na tumutulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Alam mo, Gabriel, ang laki ng pasasalamat namin sa'yo, sabi ni Maring Elsa, ina ng isa sa mga batang tinuturuan ni Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi natututo ang anak ko. Salamat talaga. Basta po, Nanay Elsa, huwag ninyo po akong alalahanin, sagot ni Gabriel. Ginagawa ko lang po ang kaya kong gawin para makatulong sa kapwa. Ang mahalaga, natututo po ang mga bata. Madalas ding sumama si Gabriel sa mga gawaing pampamayanan, tulad ng paglilinis ng irigasyon, pag-aalaga sa mga punong itinanim sa gilid ng baryo, at pag-organisa ng mga community meeting. Sa mga ganitong gawain, nakikita ng lahat ang kanyang dedikasyon at malasakit hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong komunidad. Gabriel, sabi ni Aling Conching, isang matandang guro sa baryo. Bihira na ang mga kabataan na tulad mo. Sana ipagpatuloy mo lang iyan. Malayo ang mararating mo. Salamat po, Aling Conching, tugon ni Gabriel. Gusto ko lang po talagang makatulong. Hindi man po ako mayaman, alam ko pong kaya ko pong magbigay ng panahon at lakas para sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Gabriel na ang tagumpay ay hindi dumarating dahil lamang sa swerte. Para sa kanya, ang lahat ng magandang bagay ay bunga ng pagsisikap. Sa bawat araw na tinutulungan niya ang kanyang mga kabaryo, sa bawat oras na ginugugol niya sa bukid o sa pagtuturo, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na ang kasipagan at dedikasyon ang tunay na susi sa pag-abot ng pangarap. Sa tuwing natutulog siya sa gabi, iniisip niya ang mga pangarap na nais niyang makamtan. Nais niyang makaahon sa kahirapan upang maiparamdam sa kanyang mga magulang na sulit ang lahat ng kanilang sakripisyo. Nais niyang magkaroon ng mas magandang buhay, hindi lamang para sa sarili,
kundi para na rin sa baryong nagpalaki sa kanya. Sa kabila ng hirap at pagod, alam ni Gabriel na ang bawat patak ng pawis at bawat oras ng pag-aalay ng sarili ay magbubunga ng mas maaliwalas na bukas. Sa malawak na kaparangan ng baryo, naglakad si Isabela Montemayor nang nakayapak, hawak-hawak ang laylayan ng kanyang damit upang hindi ito madumihan sa basa at putik na lupa. Kakaiba sa kanyang karaniwang makintab na sapatos at pantay-pantay na simento ng lungsod ang kalikasang narito. Ang araw ay mas maliwanag, ang hangin mas sariwa, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng alanganin. Isang bahagi ng kanyang puso ang nasasabik sa bagong karanasang ito, ngunit may bahagi rin na nag-aalinlangan, nangangamba kung anong klaseng tao ang kanyang makakaharap. Miss Isabela, hindi po ba kayo pagod? Baka gusto niyo pong umupo muna dito sa lilim. Alok ni Manang Luz, ang isa sa mga leader ng outreach program sa baryo. Nakangiti ito habang tangan ang basket ng gulay na kanilang ipamimigay sa mga residente. Salamat po, Manang Luz. Pero kaya ko pa naman po. Sagot ni Isabela habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Sanay naman po akong maglakad sa ganito. Sa totoo lang, gusto ko ngang maglibot pa. Gusto ko pong makita ang paligid. Kung ganun, sige po. Pero mag-ingat kayo ha. Medyo madulas po ang daan dyan papunta sa irigasyon. Tumango si Manang Luz at muling itinuloy ang pag-aayos ng mga ipamamahagi nilang paninda. Lumapit si Isabela sa isang pangkat ng mga kabataang naglalaro ng piko. Ang kanilang mga halakhak ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang simpleng kaligayahan ng mga ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa sa kabila ng mga alaala ng lungsod na pilit niyang binabaon. Sa kabila ng kanyang mayamang pamilya at marangyang buhay, nararamdaman niyang mas may halaga ang bawat saglit sa baryo. Hindi tulad ng lungsod, kung saan ang bawat galaw niya ay tila sinusukat, ang baryo ay may simpleng ritual ng pagbangon sa umaga, paggawa ng makabuluhang bagay, at pagtulog sa gabi na may kontento at mapayapang damdamin. Miss, gusto niyo pong maglaro? Tanong ng isang batang may maliwanag ng ngiti. Hawak-hawak nito ang piraso ng bato na ginagamit sa piko. Ah, siguro mamaya, sagot ni Isabela, natatawa sa sarili. Hindi niya akalain na may bata sa baryo na ganito katapang na mag-alok sa kanya ng simpleng laro. Salamat sa alok mo ha? Ngunit sa bawat ngiti at halakhak na kanyang naririnig, hindi maikakaila ni Isabela na may isang bahagi ng kanyang puso ang punong-puno pa rin ng pag-aalinlangan. Sa lungsod, maraming beses na siyang nasaktan ng mga taong tinuring niyang kaibigan. Ang mga ngiti na minsang akala niya ay totoo, lumabas na pekeng maskara lamang. Ilang beses siyang napagtaksilan at ginawang biro ng mga taong iniisip niyang tunay ang pakikipagkaibigan. Dahil dito, naging mahirap sa kanya ang magtiwala. Kaya naman ngayong nasa baryo siya, kahit naramdam niya ang pagiging malapit ng mga tao, may bahagi pa rin siyang nagdadalawang isip. Totoo kaya ang mga ngiti ng mga ito? O baka, tulad ng dati, may mga lihim na balak din ang mga tao rito? Isang malalim na buntong hininga ang binitiwan ni Isabela. Minsan na niyang tinanong sa sarili kung bakit ba siya sumama sa outreach program na ito. Pwede naman siyang magtago na lang sa likod ng mataas na pader ng kanilang mansyon, manatiling tahimik sa kanyang marangyang silid, at hayaang magpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Pero alam niyang hindi iyon ang sagot. Gusto niyang humanap ng bagong direksyon, ng bagong dahilan upang maniwala sa kabutihan ng mundo. Pagkatapos ng ilang oras, umupo siya sa isang mabatong bangko malapit sa punong mangga. Nilabas niya ang notebook na palaging nasa kanyang bag at sinimulan niyang isulat ang nararamdaman. Sa bawat salita, tila bumibigat ang kanyang puso. Ano nga ba talaga ang gusto niya? Paano niya ba babalansehin ang marangyang buhay na iniwan pansamantala at ang simpleng pamumuhay na nararanasan ngayon? Habang nag-iisip si Isabela, dumaan si Gabriel. Bitbit nito ang ilang sako ng pataba. Napatigil ito nang makita si Isabela na tila malalim ang iniisip. Magandang hapon po, bati ni Gabriel. Mukhang malalim ang iniisip niyo.
Magandang hapon din, sagot ni Isabela, bahagyang ngumiti. Nag-e-enjoy lang po sa paligid. Ang tahimik kasi rito. Oo nga po, iba talaga rito sa baryo. Wala masyadong ingay, pero punong-puno ng mga kwento ang bawat sulok. Inilapag ni Gabriel ang dala niyang sako sa gilid, saka naupo saglit. Pero mukhang hindi naman po iyon ang iniisip niyo. Tumawa ng mahina si Isabela. Nahuli niyo po ako. Oo, may iniisip nga ako. Minsan kasi parang mahirap magtiwala, lalo na kapag nasaktan ka na ng paulit-ulit. Ganun po ba? Sagot ni Gabriel, tila nag-iisip. Alam niyo, sa baryo, simple lang po ang pananaw ng mga tao. Kung mabuti ka sa amin, mabuti rin kami sa'yo. Pero kung may nagawa kang mali, hindi ka namin tatantanan. Hindi po namin ugali dito ang magkunwari, kaya kung may masama kaming nararamdaman, sinasabi agad. Bahagyang napaisip si Isabela sa sinabi ni Gabriel. Totoo nga kaya ito? Tila iba ang ugali ng mga tao rito kumpara sa mga nakasanayan niya sa lungsod. Ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang pag-aalinlangan. Sanay na kasi siyang laging may kailangang patunayan, laging may kailangang ipakita para tanggapin ng iba. At ngayon, sa simpleng baryo na ito, tila nahuhulog ang kanyang pader. Ngunit hindi niya pa rin alam kung kailan siya tuluyang makakaramdam ng kapayapaan. Hating gabi nang maramdaman ni Isabela ang muling pagyanig ng hangin sa labas. Dinig na dinig niya ang malalakas na hampas ng ulan sa bubong ng silid kung saan pansamantala silang nanunuluyan. Kasama niya ang kanyang mga kaklase mula sa unibersidad at lahat sila'y halatang pagod mula sa buong araw na pag-aabot ng tulong sa baryo. Pumikit siya sandali at pilit na inalala ang mga ngiti ng mga bata kanina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kabila ng lamig at ulan, parang may kung anong init na bumabalot sa puso niya tuwing makikita ang kasiyahan ng iba. Isabela, tawag ni Kara, isa sa kanyang mga kaibigan. Nakasara na ba yung bintana mo? Baka pumasok pa yung ulan sa kwarto mo. Oo. Nakapako yun kanina pa, sagot ni Isabela, pilit na ngumiti. Salamat sa paalala. Ngunit hindi tuluyang mapakali si Isabela. Ang mas malakas na bagyo kaysa inaasahan ay nagdala ng pagbaha sa kanilang daanan pauwi sa bayan. Wala na silang magawa kundi maghintay. Magdamag nilang binantayan ang balita, nagdarasal na sana'y bumaba ang tubig upang makalikas na sila kinabukasan. Ngunit habang patuloy ang buhos ng ulan, lalong tumitindi ang pag-aalala niya. Bandang 2:00 ng umaga, hindi na makatiis si Isabela. Lumabas siya ng kwarto at nagpunta sa maliit na beranda ng bahay na nagsilbing pansamantalang tirahan nila. Dito niya natagpuan si Gabriel, nakaupo sa hagdan at pinupunasan ang nanlalamig na kalabaw na tila nahirapan sa malamig na panahon. Gabriel? Tanong ni Isabela. Ang tinig ay mababa ngunit sapat na marinig sa gitna ng patak ng ulan. Bakit hindi ka pa natutulog? Napatingin si Gabriel sa kanya, bahagyang ngumiti. Hindi rin naman ako makatulog pati ang hayop namin, mukhang giniginaw. Tumango si Isabela, tila nadama ang pagod at malasakit ng binata kahit sa simpleng sagot nito. Lumapit siya sa may pasimano, tinatanggal ang suot na manipis na scarf, ngunit kahit anong gawin niya, ramdam niya pa rin ang ginaw. Halos manginig ang boses niya nang magsalita muli. Mukhang hindi pa titigil ang ulan. Paano kung hanggang bukas ganito pa rin? Ayos lang yan, sabi ni Gabriel habang tumayo at tumingin sa kalabaw. Basta't ligtas tayo, walang mawawala. Konting tiis lang. Napatigil si Isabela at pinagmasdan ang mukha ni Gabriel. Walang bakas ng takot o pangamba. Sa halip, nakita niya ang determinasyon at positibong pananaw. Ngunit hindi iyon ang nagdala ng init sa kanyang damdamin. Maging ang pag-aalala nito sa kalabaw, ang paglalaan ng oras upang siguraduhing hindi ito giniginaw, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang aliw. Sana ganyan din ako katapang, mahina niyang nasambit. Narinig ito ni Gabriel at napatingin muli sa dalaga. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito, ang maputlang pisngi at ang hindi mapalagay na kilos. Nilapitan niya ito at inilapit ang sariling jacket.
"Hetong jacket ko," sabi ni Gabriel habang iniabot ito kay Isabela. "Isuot mo muna. Mukhang giniginaw ka na." "Nako, wag na." "Hindi, sige na. Mas kailangan mo to kaysa sa akin." May bahid ng kabaitan at pagtitiwala ang tinig ni Gabriel. Hindi siya umatras hanggat hindi natatanggap ng dalaga ang kanyang jacket. Nagpigil si Isabela ng ngiti, bahagyang nahihiya, ngunit ramdam ang pagkalinga sa kilos ng binata. Isinuot niya ang jacket at agad na naramdaman ang kaunting init mula rito. Tumango siya bilang pasasalamat. Walang salitang makapagpapahayag ng kanyang tunay na nararamdaman. "Mabuti pa siguro, pumasok ka na sa loob," dagdag pa ni Gabriel. "Mainam na ipahinga mo ang katawan mo. Ako na ang bahala rito." Ngunit hindi na sumagot si Isabela. Ang simpleng galaw ng binata, ang pag-abot ng jacket ng walang pag-aalinlangan, ay nagsabi na ng higit pa sa mga salitang kaya niyang sabihin. Sa maikling sandaling iyon, nakita niya ang isang kakaibang uri ng kagitingan. Hindi iyon tungkol sa pagiging matapang sa harap ng panganib, kundi sa pagiging maalalahanin kahit sa maliliit na bagay. Sa pagiging mapagkalinga kahit sa taong halos hindi pa niya lubos na kilala. Bumalik siya sa kwarto, hawak ang jacket na para bang isang mamahaling regalo. Napansin ng ilang kaklase ang suot niya. "Oh, Isabela, jacket ba ni Gabriel yan?" Tanong ni Kara na napapangiwi, ngunit nakangiti rin. "Grabe naman yung binata, gentleman talaga." "Siguro ganun lang talaga siya," sagot ni Isabela. Tinanggal ang scarf at inihiga ang sarili sa banig. "Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero parang napaka-natural sa kanya ang tumulong sa iba." "Baka crush ka niya," biro ni Kara. Napangiti si Isabela ngunit hindi na sumagot. Pinikit niya ang mga mata at pilit na inalala ang simpleng pagkilos ni Gabriel. Wala itong anumang pag-aalinlangan nang iabot ang jacket. Wala ring hinihintay na kapalit. Para bang kusa at likas na ang pagiging maalalahanin nito. Sa kabila ng ulan at ginaw, sa gitna ng pangamba kung kailan sila makakabalik sa lungsod, naramdaman niyang kahit paano'y may isang taong handang magbigay ng kaunting kaginhawaan. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, si Gabriel, isang binatang magsasaka mula sa baryo, at siya, isang estudyante mula sa mayamang pamilya, napansin niyang may isang bagay na nag-uugnay sa kanila. Ang simpleng pakikiramay sa kapwa, ang kagustuhang tumulong ng walang kapalit, at ang pananaw na ang bawat maliit na kabutihan ay may hatid na liwanag sa kahit gaano kadilim na gabi. Habang tuloy-tuloy ang patak ng ulan, pinuno ng munting sandali na iyon ang puso ni Isabela ng kakaibang init. Isang simpleng kabutihan, isang maliit na pagkilos, ngunit tila nagbigay ito ng bagong liwanag sa kanyang pananaw. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumuti ang lagay ng panahon sa baryo. Unti-unting bumaba ang tubig baha at ang dating madilim na kalangitan ay nagsimulang magliwanag. Gayunpaman, hindi pa rin makabalik sa lungsod ang grupo ni Isabela dahil nasira ang tulay na kanilang dadaanan. Sa kabila ng sitwasyong iyon, tila hindi naman alintana ni Isabela ang pagkaantalang dulot ng bagyo. Sa katunayan, nagustuhan niya ang tahimik at simpleng pamumuhay sa baryo, lalo na ang presensya ni Gabriel. Isang umaga, habang tumutulong si Gabriel sa pag-aayos ng bakod ng kanilang taniman, nilapitan siya ni Isabela. Hindi na siya nagulat sa paglapit ng dalaga. Sa mga nakalipas na araw, madalas na niyang nakikita si Isabela sa paligid, tumutulong sa mga gawain ng komunidad, nakikipagkwentuhan sa mga bata, at madalas na nagkukusa sa anumang maaari niyang maambag. "Gabriel," simula ni Isabela habang nag-aalis ng alikabok sa laylayan ng kanyang damit. "Pwede ba kitang makausap? Gusto ko sanang malaman ang higit pa tungkol sa'yo." Tumigil si Gabriel sa ginagawa at ngumiti. "Sige, ano bang gusto mong malaman?" Napatingin si Isabela sa kanya, bahagyang napangiti. "Gusto kong marinig ang kwento ng buhay mo. Paano ka lumaki rito? Ano ang mga pangarap mo?" Hindi agad nakasagot si Gabriel. Hindi siya sanay na may nagtatanong ng ganito kadirekta sa kanya. Pero sa kabila ng kanyang pagkaasiwa, nakita niya sa mga mata ni Isabela ang tunay na interes. Hindi ito tulad ng iba na nag-uusisa lamang
para may maichismis. Si Isabela ay talagang nakikinig. Well, panimula ni Gabriel, pinulot ang isang putol na kahoy at inupuan iyon. Simple lang naman ang buhay ko. Lumaki akong tumutulong sa mga magulang ko sa bukid. Hindi kami mayaman, pero masaya naman. Masaya akong nasusuklian ang hirap ng nanay at tatay ko sa simpleng pagtulong. Gusto ko sanang makapag-aral at maging engineer balang araw. Pero sa ngayon, mas inuuna ko muna ang pangangailangan dito sa baryo. Nakangiti si Isabela habang nakikinig. Engineer? Bakit yun ang pinili mo? Napakamot sa batok si Gabriel. Siguro dahil gusto kong bumuo ng mga bagay na makakatulong sa mga tao rito. Tipong mga tulay, irigasyon, bahay na matibay sa bagyo. Alam mo na, mga bagay na magpapabuti sa buhay ng lahat dito sa baryo. Napaka-ideal mo, komento ni Isabela, huminto at saka nagpatuloy. Pero hindi ba mahirap na hindi mo muna makuha ang pangarap mo? Tumango si Gabriel, tila nag-iisip ng mabuting sagot. Oo, mahirap. Pero naniniwala ako na hindi ibig sabihin ng delay ay deny. Ang mahalaga, tuloy-tuloy lang ang pagsisikap. Darating din yon sa tamang panahon. Hindi na iwasang humanga ni Isabela. Ang kasimplehan ng paniniwala ni Gabriel ay tila isang paghamon sa magulong buhay na kinalakihan niya. Hindi niya inasahan na ang isang taong nakagisnan ng hirap ay ganito kapositibo. At ang ganitong pananaw, tila nagdulot ng hindi maipaliwanag na init sa kanyang dibdib. Mula noon, madalas na silang nagkakausap tuwing gabi. Sa kabila ng mahirap na signal at mahinang liwanag ng gasera, sinikap nilang makapagpalitan ng kwento at opinyon. Hindi man nagiging direkta, ang bawat usapan nila ay tila nagpapalapit sa kanilang kalooban. Mahirap ba talagang makahanap ng signal dito? Biro ni Isabela isang gabi habang hawak ang maliit na flashlight. Napatawa si Gabriel. Oo, parang pag-ibig, minsan mahirap makuha. Pero minsan, kahit mahina, may makakakita ka pa rin ng paraan para maramdaman mo. Napangiti si Isabela. Sa gitna ng dilim, hindi niya inakalang makakahanap siya ng kasagutan sa kanyang sariling tanong tungkol sa buhay. Si Gabriel, sa kanyang simpleng pananaw, ay tila nagsisilbing liwanag sa magulong isipan ni Isabela. Sa kabilang banda, si Gabriel ay nagsisimula ng maramdaman ang pagbabago sa kanyang damdamin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang bawat ngiti ni Isabela ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit mas ginaganahan siyang gumising tuwing umaga, kahit alam niyang ang araw ay puno ng trabaho. Ngunit hindi niya ito pinapansin ng husto. Para kay Gabriel, mas mahalaga pa rin ang pagiging mabuting kaibigan kaysa bigyan ng maling interpretasyon ang nararamdaman niya. Minsan, habang nag-aayos siya ng bagong tanim na gulay, tumabi sa kanya si Isabela, may hawak na basong may malamig na tubig. Eto, sabi ng dalaga, iniabot ang baso. Mukhang kailangan mo to. Nagulat si Gabriel ngunit agad itong tinanggap. Salamat, pero sana hindi mo na ako pinaghanda pa. Hindi naman malaking abala, sagot ni Isabela. Tutal, lagi ka namang tumutulong sa amin, bakit hindi kita matulungan kahit papaano? Napangiti si Gabriel. Hindi man niya sabihin, pakiramdam niya'y ito ang unang pagkakataon na may tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi lang dahil siya ay kailangan, kundi dahil sa kung sino siya. Sa araw na iyon, naramdaman niya ang mas malalim na koneksyon kay Isabela. Hindi man niya lubos na nauunawaan, unti-unting bumubukas ang kanyang damdamin sa dalaga. Isang damdaming hindi niya inakalang mararamdaman niya sa ganitong simpleng pagkakataon. Sa baryo ng San Isidro, ang balita'y kumalat ng parang apoy. Isang ordinaryong usapan sa pamilihan ang naging puntahan ng mga tsismosa, at gaya ng dati, si Aling Luz ang nasa unahan ng lahat ng ito. Mula sa maliit na tindahan kung saan siya araw-araw nakaupo, sinimulan niya ang usapan habang bumibili ng asin si Aling Miding. Abay, nakita ko na naman yang si Gabriel at si Isabela na magkasama kahapon. Simula ni Aling Luz, ibinaba ang supot ng asin sa kanyang lamesa.
Tingin ko talagang ginagamit lang ng batang yun si Isabela para makaahon sa hirap. Talaga, Luz? Tanong ni Aling Miding kunot noo. Mukhang mabait naman si Gabriel. Bakit mo naman nasabi yan? Napangiwi si Aling Luz. Ang kanyang boses ay bahagyang binaba upang magmukhang tila lihim ang kanyang sinasabi. Mabait kuno. Pero isipin mo, bakit napunta sa baryo natin ang anak ng mayamang pamilya? At bakit si Gabriel pa ang lagi niyang kasama? Ano na naman ang iniisip ng batang yan? Hindi ba't pangarap niyang makapag-aral sa kolehiyo? Baka naman sinasamantala na niya ang kabutihan ng dalaga. Sa kabila ng pagiging kwento lamang ng tsismosa, mabilis itong kumalat sa iba pang mga residente. Hindi nagtagal, ang kwentong si Gabriel ay ginagamit si Isabela para sa sariling pakinabang ay naging usap-usapan sa lahat ng kanto. Kahit pa walang konkretong batayan, ang paninira ay tila nanatili sa isipan ng mga tao. Hindi pa man nalalampasan ni Gabriel ang chismis, lalo pang nagkagulo nang dumating si Armand sa baryo. Si Armand, isang batang negosyante mula sa lungsod, ay matagal nang nanliligaw kay Isabela. Noong una pa lamang, hindi niya matanggap ang ideya na ang isang tulad ni Gabriel, isang mahirap na magsasaka, ay pwedeng magustuhan ni Isabela. Para kay Armand, si Isabela ay para sa isang taong nasa kanyang kalagayan. Mayaman, matalino, at may magandang hinaharap. Dahil sa pagkakaalam niyang nandoon pa si Isabela sa baryo, minabuti niyang sundan ito. Isang hapon, habang nag-aalaga si Gabriel ng mga kalabaw sa gitna ng taniman, lumapit si Isabela upang magdala ng inumin. Halos kasabay ng pagdating ng dalaga ay ang pagparada ng mamahaling sasakyan ni Armand. Sa paglabas nito ng kotse, agad niyang nilapitan si Isabela, hindi alintana ang tingin ng mga taga-baryo. Isabela, malakas na tawag ni Armand. Kailangan nating mag-usap. Napatigil si Isabela, nagulat sa biglaang pagsulpot ni Armand. Armand? Anong ginagawa mo dito? Nilapitan ni Armand ang dalaga, hindi pinansin ang presensya ni Gabriel. Kailangan nating pag-usapan ang ginagawa mo rito. Ano bang napapala mo sa pananatili dito? At bakit lagi mong kasama ang lalaking ito? Gabriel, bigkas niya habang nililingon ang binata. May karapatan ka bang lumapit sa tulad ni Isabela? Anong maibibigay mo sa kanya? Isang sira-sirang bahay at mga kalabaw? Hindi mo ba naiisip na nilalagay mo siya sa kahihiyan? Bumuntong hininga si Gabriel, pinilit na maging kalmado sa harap ng hamon ni Armand. Wala akong intensyon na saktan si Isabela o gamitin siya. Kung nag-aalala ka para sa kanya, mas mabuting tanungin mo siya kung ano ang nararamdaman niya kaysa ipilit ang pananaw mo sa akin. Napatigil si Isabela at tumingin sa kanilang dalawa. Armand, hindi ito tungkol sa estado sa buhay. Nakita ko kay Gabriel ang kabutihang loob at dedikasyon na hindi ko nakikita sa iba. Hindi ko iniisip kung mayaman siya o mahirap. Ang mahalaga ay ang kanyang ugali. Ngunit tila hindi na kumbinsi si Armand. Hindi mo ba naiintindihan, Isabela? Kung magpapatuloy ka sa pakikisama sa kanya, baka dumating ang araw na magsisi ka. Wala siyang maiaalok sa'yo. Armand, sabi ni Isabela, ang boses ay mariin ngunit kalmado. Hindi ko kailangan ng yaman o marangyang pamumuhay. Ang hinahanap ko ay tunay na pagkakaibigan at respeto. At iyon ang ibinibigay sa akin ni Gabriel. Sa kabila ng sinabi ni Isabela, hindi pa rin matanggap ni Armand ang kanyang pagkatalo. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang makahulugang babala. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal sa buhay na ito, Isabela. Babalik ka rin sa lungsod, sa totoo mong mundo. Habang papalayo ang sasakyan ni Armand, muling bumaling si Isabela kay Gabriel. Pasensya ka na sa kanya, sabi niya, bahagyang nahihiya. Ganyan talaga siya, laging pinipilit ang gusto niya. Umiling si Gabriel, bahagyang ngumiti. Wala iyon, sanay na ako sa mga ganitong usapan. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Sa kabila ng mga chismis at pagsubok, pinili ni Gabriel na manatiling kalmado at mapagpakumbaba. Hindi siya bumawi ng masasakit na salita laban kay Armand o sa mga naninira sa kanya. Sa halip, patuloy niyang itinuloy ang kanyang mga gawain sa baryo,
nag-alok ng tulong sa mga nangangailangan, at nagpakita ng malasakit sa kanyang mga kabaryo. Unti-unti, napansin ni Isabela na ang tunay na lakas ni Gabriel ay hindi sa kayamanan o katayuan, kundi sa kanyang puso. Sa kabila ng mga chismis na patuloy na bumabalot sa baryo ng San Isidro, hindi natinag si Gabriel sa kanyang mga gawain. Hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. Alam niya mula pa noong bata siya na ang opinyon ng iba ay maaaring magbago anumang oras, lalo na kapag hindi nila lubos na nauunawaan ang iyong pinanggagalingan. Kaya sa tuwing makaririnig siya ng mga chismis na nagpaparatang na ginagamit niya si Isabela, nagiging mas determinado siyang patunayan ang kanyang sarili. Sa halip na magalit, sinagot niya ang paninira sa pamamagitan ng mas masipag na pagtatrabaho at mas makabuluhang pagkilos. Isang araw, abala si Gabriel sa pag-aayos ng kanilang irigasyon. Nakakamay siyang nagtatanggal ng putik at dahon na bumara sa daluyan ng tubig. Sa kabila ng tirik na araw at matinding init, hindi siya tumigil. Napadaan si Isabela, dala ang ilang nakalagang palitaw mula sa isang kainan sa baryo. Lumapit siya kay Gabriel, nakangiti. "Gabriel, mukhang pawis na pawis ka na," sabi ni Isabela, iniaabot ang isang pinggan ng kakanin. "Kumain ka muna kahit saglit." Nagpasalamat si Gabriel at tumigil upang magpahinga. Umupo siya sa gilid ng irigasyon, hawak ang isang palitaw at napaisip sa mga nangyayari. Napansin iyon ni Isabela, kaya't nagtanong siya, "May iniisip ka ba? Mukhang malalim ang iniisip mo." Napatingin si Gabriel sa kanya. "Iniisip ko lang kung paano mas mapapabuti ang daloy ng tubig dito. Alam mo naman, kahit maliit na problema sa irigasyon, malaking epekto sa mga pananim." "Nakikita ko ang sipag mo," tugon ni Isabela. "At kahit maraming sinasabi ang ibang tao tungkol sa'yo, alam kong totoo ang intensyon mo. Huwag mo silang pansinin, Gabriel. Ipinapakita mo na kaya mong magtagumpay sa sarili mong paraan." Ang mga salitang iyon ni Isabela ang nagbigay kay Gabriel ng karagdagang inspirasyon. Kahit na madalas niyang naririnig ang mga chismis, ang simpleng suporta ng dalaga ay sapat na upang maibsan ang bigat sa kanyang kalooban. Natutunan niyang mas pahalagahan ang mga taong tunay na naniniwala sa kanya. Sa gabi, pagkatapos ng maghapong trabaho, nag-aaral si Gabriel sa liwanag ng isang lumang gasera. Nagbabasa siya ng mga lumang aklat na hiniram mula sa baryo upang palawakin ang kanyang kaalaman sa agrikultura at engineering. Alam niyang hindi madali ang kanyang piniling landas, ngunit bawat pahina ng binabasa niya ay tila isa pang hakbang palapit sa kanyang pangarap. "Gabriel," tawag ni Aling Nida habang nagdadala ng tasa ng kape para sa kanya. "Kailan ka ba natutulog? Parang buong araw kang nagtatrabaho, tapos gabi-gabi kang nag-aaral." "Kaunti na lang, nanay," sagot niya habang tinatapos ang binabasa. "Kapag natapos ko ito, matutulog na rin ako." Napangiti ang ina niya. Alam niyang matigas ang ulo ng kanyang anak pagdating sa mga pangarap nito, ngunit hindi niya ito kayang pigilan. Bilib siya sa determinasyon ni Gabriel, kahit paminsan ay naiisip niyang masyado itong mahirap para sa binata. Ngunit tulad ng sinabi nito, kaunti na lang, isa pang pahina, isa pang hakbang, at pagkatapos, pahinga na rin. Isang umaga, nangyari ang isa sa mga pagsubok na kinatatakutan ng marami sa baryo. Nasira ang kalabaw ni Gabriel. Nagkasakit ito at hindi na kayang maghatak ng karetela na may lamang mga ani. Sa halip na magreklamo o maghintay ng tulong, pinili ni Gabriel na buhatin na lang ang ilang sako ng gulay papunta sa bayan. Isa-isa niyang dinala ang mga ito, kahit pa humihinga na siya ng malalim at tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Habang naglalakad sa ilalim ng mainit na araw, napansin siya ng ilang kabaryo. Hindi nila mapigilang purihin ang tiyaga ni Gabriel. "Gabriel, baka mapagod ka ng husto. Mahirap yang ginagawa mo," sabi ni Kapedro, na nagkataong nagbubungkal ng lupa malapit sa kalsada. "Walang problema, Kapedro," sagot ni Gabriel, tinutulak ang isang sakong gulay sa kariton. "Kailangan lang makarating ang mga pananim sa bayan. Sayang kung masisira lang." Nakita ito ni Isabela mula sa di kalayuan. Agad siyang lumapit, dala ang isang banga ng malamig na tubig. "Gabriel,
Uminom ka muna. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Ngumiti si Gabriel, tumanggap ng tubig, at tumingin kay Isabela. Salamat. Pero okay lang ako. Alam kong kaya ko ito. Konting tiis lang at maibebenta ko na ang mga ani. Sa kabila ng pagod, hindi niya inisip na sumuko. Para kay Gabriel, ang bawat sako ng gulay na nadadala niya sa bayan ay isang paalala na kaya niyang umangat kahit mahirap ang buhay. Hindi niya kailangang ipakita ang kanyang halaga sa ibang tao. Alam niyang ang bawat araw ng sipag at tiyaga ay isang patunay na ang tagumpay ay bunga ng determinasyon at positibong pananaw. Habang tumatagal ang pananatili ni Isabela sa baryo ng San Isidro, nagsimula niyang maramdaman ang mga hamon ng pamumuhay na malayo sa kanyang nakasanayan. Sanay siya sa buhay sa lungsod, kung saan ang kuryente ay hindi napuputol, ang signal ng telepono ay malakas, at ang bawat pangangailangan ay maaaring mabili sa pinakamalapit na tindahan. Dito sa baryo, ibang-iba ang sitwasyon. Kinailangan niyang matutong mag-adjust at harapin ang mga simpleng bagay na noon ay hindi niya pinapansin. Isang umaga, habang umuupo siya sa beranda ng bahay, na pansamantala niyang tinutuluyan, napansin niya ang mahinang signal ng kanyang cellphone. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang na nasa lungsod. Sa kabila ng pagsusumikap, hindi siya makatawag. Napahinga siya ng malalim at tinakpan ng palad ang kanyang noo. Ito ang mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Isabela, maaga kayatang gising ngayon. Bati ni Gabriel nang mapadaan ito. May dala siyang ilang kahoy na panggatong. Ah, oo, sagot ni Isabela, pilit na ngumiti. Naghahanap lang ng signal. Kailangan ko kasing makausap ang mga magulang ko. Tumango si Gabriel at tumingin sa kalayuan. Kung gusto mo, subukan mo sa may burol sa likod ng bahay namin. Doon kadalasan mas malakas ang signal. Ngumiti si Isabela. Salamat, Gabriel. Susubukan ko mamaya. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, sinubukan ni Isabela na pagtuunan ng pansin ang mga positibong aspeto ng buhay sa baryo. Natutunan niyang magluto ng mga lokal na pagkain kasama sina Aling Nida. Sa una, hindi naging madali. Hindi niya alam kung paano maggisa ng gulay o magtimpla ng tamang lasa. Ngunit sa patnubay ni Aling Nida, unti-unti niyang nakuha ang tamang paraan. Nida, paano mo napapanatiling malasa ang adobo kahit simpleng toyo at suka lang ang gamit? Tanong ni Isabela habang hinahalo ang ulam. Ah, sekreto lang yan ang tamang timpla, Hisha. Sagot ni Aling Nida, tumatawa. Basta tamang tiyaga lang sa pagprito at pakuluan, lalabas din ang lasa. At kung talagang hindi mo ma-perfect, tanungin mo na lang ulit si Gabriel. Siya ang eksperto sa pagtikim ng adobo ko. Natawa si Isabela. Sigurado akong may mga reklamo pa rin siya, pero sige, susubukan kong gawin. Nang natapos ang adobo at tinikman ni Gabriel, napangiti ito. Parang magaling ka na magluto ah. Talaga ba? Tanong ni Isabela, may konting kaba. Baka naman hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi, seryoso ako, sagot ni Gabriel. Sa totoo lang, mas masarap pa ito kaysa sa ginawa ko noon. Ang mga simpleng tagpong tulad nito ay nagbigay ng liwanag kay Isabela. Nagsimula niyang maunawaan na ang buhay sa baryo ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng signal o kahirapan. Sa halip, ito'y tungkol sa pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa mga tao at sa kalikasan. Unti-unti niyang niyakap ang simpleng pamumuhay, ang pagtulong sa kusina, ang pakikipagkwentuhan sa mga kabataan, at ang pagtuklas ng mga bagong kasanayan. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na madali para kay Isabela ang lahat. May mga gabi na iniisip niya kung ano ang ginagawa ng kanyang pamilya. Naaalala niya ang mga panahong sabay-sabay silang nagdi-dinner sa isang maaliwalas na dining room. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung kailan siya muling makakabalik sa ganoong komportableng buhay. Ngunit sa bawat pag-aalinlangan, natutunan niyang magtiis. Sinabi niya sa sarili na ito ang proseso ng pagkatuto, ang pagtanggap na hindi laging marangya at madali ang lahat. Hindi mo ba namimiss ang lungsod? Tanong ni Gabriel isang gabi,
habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. "Miss na miss," sagot ni Isabela, tumitingala sa mga bituin. "Pero may mga bagay din akong natutunan dito. Hindi ko ito mararanasan sa lungsod." "Anong bagay?" tanong ni Gabriel. "Ang pasensya," sagot ni Isabela, tumingin kay Gabriel. "Ang simpleng buhay, ang pagtitiis, ang pagpapahalaga sa mga bagay na dati kong hindi pinapansin." Ngumiti si Gabriel. "Minsan, ang mga bagay na nakukuha natin sa simpleng pamumuhay ang siyang tunay na yaman." Tama siya, naisip ni Isabela. Ang pagiging malayo sa kanyang pamilya, ang pagiging mahirap ang signal, at ang kawalan ng marangyang kagamitan. Ang lahat ng ito ay nagturo sa kanya ng pagtitiis at pag-unawa. Nalaman niya na ang halaga ng buhay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karangya ang isang tao. Sa baryo ng San Isidro, natutunan ni Isabela na may kakaibang ligaya sa simpleng pamumuhay. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala na hindi kailangang magmadali. 3 araw makalipas ang pagdaan ng bagyo, habang abala si Gabriel sa pag-aayos ng sirang bubong ng kanilang kubo, narinig niya ang kakaibang tunog sa kalangitan. Nang tingalain niya ang maulap pang langit, namataan niya ang paparating na helikoptero. Hindi niya agad naisip kung para kanino ito, pero nang makitang bumaba ito sa malapit sa kanilang bakuran, napatigil siya sa ginagawa. "Gabriel!" sigaw ni Mang Lito mula sa ibaba. "Mukhang may bisita ka." Bumaba si Gabriel, dala ang pagkabagabag na dulot ng di inaasahang pagdating ng helikoptero. Nagmamadali siyang lumapit, ngunit bago pa siya makalapit ng lubos, bumukas na ang pinto ng helikoptero at bumaba ang isang matikas na lalaking nasa kanyang edad 50. Malinaw ang galit sa mukha nito at agad nitong tinawag si Isabela na nagkataong nasa gilid ng bakuran at nagdidilig ng mga halaman. "Isabela, anong ginagawa mo rito?" Sigaw ng lalaki, ang boses nito'y malakas at puno ng awtoridad. Napatigil si Isabela, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkamangha at kaba. "Papa?" Ang tanging sagot niya, mahina ngunit malinaw na puno ng emosyon. Agad na lumapit si Don Esteban, ang ama ni Isabela, habang si Gabriel ay tila natigilan. Hindi niya akalaing ang ama ng dalaga ay personal na darating sa baryo. Sa bawat hakbang ni Don Esteban, damang-dama ni Gabriel ang bigat ng sitwasyon. Lumapit si Isabela, bahagyang yumuko bilang paggalang sa kanyang ama, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. "Papa, hindi ko naman sinabi sa inyo na pumunta rito," mahinahon niyang sinabi. "Huwag mo akong paasahin na wala akong alam, Isabela. Alam kong nandito ka sa baryong ito kasama ng..." Nilingon ni Don Esteban si Gabriel, at halata sa kanyang ekspresyon ang hindi maitagong pagdududa at paghamak. "Kasama ng isang taong hindi mo dapat kinakasama." "Sir," mahinahon ngunit matatag na sabi ni Gabriel. Lumapit siya upang harapin ang ama ni Isabela. "Ako po si Gabriel. Ako po ang..." "Alam ko kung sino ka," putol ni Don Esteban. "Ikaw ang binatang ito na umaaligid sa anak ko." "Hindi totoo yan, Papa," sagot ni Isabela, bahagyang napalakas ang boses. Walang ginagawang masama si Gabriel. "Isabela, huwag kang magpaliwanag," mahigpit na sagot ni Don Esteban. "Alam ko kung paano nag-iisip ang mga tulad niya. Hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa mga ganitong tao." Tahimik na nakikinig si Gabriel, ngunit sa loob-loob niya, parang gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Subalit, bago siya makapagsalita, muling nagsalita si Don Esteban, ngayoy nakatuon ang tingin kay Gabriel. "Alam mo ba kung sino ang anak ko?" tanong ng ama ni Isabela. "Hindi siya basta-bastang estudyante. Siya ang tagapagmana ng aming negosyo, isang malaking negosyo sa lungsod. Hindi mo naiintindihan ang mundo niya." Napatingin si Gabriel kay Isabela. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa 3 araw ng kanilang usapan, ni minsan ay hindi binanggit ni Isabela ang tungkol sa pagiging tagapagmana ng kanilang negosyo. Hindi niya inasahan na ang dalagang tila napakapayak ay galing pala sa marangyang pamilya.
Gabriel, sabi ni Don Esteban, ang boses ay tila mas malamig. Kung talagang mahalaga sa iyo ang anak ko, hindi mo siya hahatakin pababa. Palalayain mo siya. Ipapabalik mo siya sa lungsod, sa tamang mundo niya. Napansin ni Gabriel ang kalungkutan sa mga mata ni Isabela. Hindi siya sigurado kung ito'y dulot ng pag-aalala o ng paninindigan. Ngunit alam niya, hindi tamang pilitin ang isang tao kung hindi ito buo ang loob. Kaya't saglit siyang tumahimik bago sumagot ng may buong puso. Sir, mahinahon niyang sabi. Kung gusto pong bumalik ni Isabela, hindi ko siya pipigilan. Hindi ako nandito para ikontrol ang desisyon niya. Mahal ko siya bilang kaibigan, pero kung mas mabuti para sa kanya na bumalik sa lungsod, igagalang ko ang desisyon niya. Natigilan si Don Esteban. Hindi niya inaasahang ganito ang sagot ni Gabriel. Akala niya ay magmamakaawa ito o magsusumamo, ngunit sa halip, ang narinig niya ay respeto at pagiging bukas sa kalayaan ng kanyang anak. Papa, sabi ni Isabela, ngayon ay mas mahina ang tinig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng ito. Oo, totoo na may responsibilidad ako sa negosyo natin. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na ako pwedeng magdesisyon para sa sarili ko. Ipinakilala sa akin ni Gabriel ang mundong hindi ko pa lubos na naiintindihan. Natutunan ko ang maraming bagay sa kanya at hindi dahil ginagamit niya ako, kundi dahil ginabayan niya ako. Hija, hindi mo ba ako paniniwalaan, Papa? Putol ni Isabela, kitang-kita ang pangingilid ng kanyang luha. Kung mahal mo ako, hayaan mo akong magdesisyon kung paano ko haharapin ang buhay ko. Tahimik si Don Esteban, tila pinagninilayan ang mga sinabi ng kanyang anak. Muli siyang tumingin kay Gabriel, at kahit pa hindi pa rin nawawala ang kanyang agam-agam, napansin niyang may ibang klaseng lakas at tapang ang binatang ito. Isang lakas na hindi maikukumpara sa yaman, kundi sa puso. Habang nagkakagulo sa loob ng bahay dahil sa mabilis na pagpaplano ng pag-alis, si Isabela ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Sa kabila ng maingay na diskusyon sa pagitan ng kanyang ama at mga kasamahan nito, hindi niya maiwasang ipako ang kanyang tingin kay Gabriel na kasalukuyang naglalakad papunta sa kanilang bakuran. Alam niyang mahirap para sa kanya na muling iwanan ang baryong ito, lalo na't may mga bagay siyang natutunan dito na hindi niya matutuklasan sa lungsod. Isabela, tawag ng kanyang ama mula sa sala. Dapat tayong umalis bago magdilim. Ayokong magtagal pa tayo rito. Mas mabuti nang makabalik ka na agad sa tamang lugar mo. Sandali lang, Papa. Mahinang sagot niya. May kailangan lang akong gawin. Lumabas si Isabela upang sundan si Gabriel. Habang lumalapit siya, napansin niyang abala ito sa pag-aayos ng mga bagong tanim na gulay. Tahimik niyang tinawag ang pangalan nito. Nang marinig siya ni Gabriel, tumigil ito sa ginagawa at nilingon siya. Ngumiti ng bahagya, ngunit kita sa kanyang mga mata ang lungkot. Gabriel, simula ni Isabela, halatang may bigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tumayo si Gabriel, binura ang dumi sa kanyang kamay, sa laylayan ng kanyang damit. Wala iyon, Isabela. Ginawa ko lang kung ano ang kaya kong gawin. Ngunit alam ni Isabela na higit pa roon ang ginawa ng binata. Hindi mo lang ako tinulungan sa mga praktikal na bagay, Gabriel. Tinulungan mo rin akong makita ang halaga ng simpleng pamumuhay, ng pagtulong sa iba ng walang kapalit, at ng pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa mga tao. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapakita sa harap ng papa ko, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel. Alam niyang ito na marahil ang huling pagkakataon na magkakaroon sila ng ganitong usapan. Nakatitig lang siya kay Isabela, pilit na hinahanap ang tamang sagot. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Dagdag pa ni Isabela, halatang pinipigilan ang luha. Pero hinding-hindi ko makakalimutan ang mga aral na natutunan ko mula sa'yo. Lumapit si Gabriel, kinuha ang munting kwintas mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Isabela. Eto, mahina niyang sabi. Maliit na bagay lang ito.
Galing yan kay nanay. Regalo niya sa akin noong una akong nakapagtanim ng sarili kong palay. Pero gusto ko itong ibigay sa'yo. Para kapag mahirap ang mga bagay sa lungsod, maaalala mo na kahit gaano kahirap, may paraan para makatawid. Tinanggap ni Isabela ang kwintas at pinisil ito sa kanyang palad. Tumingala siya kay Gabriel at ngumiti, kahit pa malinaw na may lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, bulong niya. Hindi ko ito iwawala. Bago pa siya tuluyang humiwalay, muling nagsalita si Gabriel. Handa akong maghintay, Isabela. Kung sakaling babalik ka pa dito, alam mong nandito lang ako. Ngumiti si Isabela at bahagyang tumango. Pangako, babalik ako. Kasabay ng kanyang paglingon pabalik sa bahay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang hakbang. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang pag-alis, ngunit dala niya ang pag-asa mula sa mga huling salitang narinig niya. Nang makarating siya sa harap ng helikoptero, naroon si Don Esteban, hawak ang kanyang bag at naghihintay. Isabela, sabi ng kanyang ama. Halika na, dapat na tayong umalis. Tiningnan niya si Gabriel sa huling pagkakataon bago sumakay. Ang helikoptero ay nagsimula ng mag-ingay, tila isang senyales ng nalalapit na pamamaalam. Pero sa kabila ng malakas na tunog, nagawa pa rin niyang magbigay ng isang matamis na ngiti kay Gabriel. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at isang ngiti na nagbigay sa binata ng bagong pag-asa. Habang palayo ng palayo ang helikoptero mula sa baryo, dama ni Isabela na iiwan niya ang isang bahagi ng kanyang puso sa lugar na ito. Pero dala niya ang kwintas, isang simpleng paalala ng lahat ng nangyari, ng lahat ng kanyang natutunan, at ng lahat ng maaaring mangyari pa. Pagkatapos ng pag-alis ni Isabela, muling bumalik si Gabriel sa kanyang pang-araw-araw na mga gawain sa baryo. Hindi siya tumigil sa pagtulong sa kanyang mga kabaryo at sa pag-aalaga ng kanilang bukirin. Ngunit sa bawat galaw niya, dala niya ang inspirasyong iniwan ng dalaga. Hindi niya makalimutan ang mga sinabi nito, ang mga ngiti at pag-asa na isinaboy sa simpleng pamumuhay nila. Sa kabila ng lungkot at pangungulila, natagpuan ni Gabriel ang sarili niyang lakas para magpatuloy. Gabriel, mukhang lalong gumaganda ang tanim mo ngayon, sabi ni Kapedro, isang matandang magsasaka sa baryo habang binubungkal ang lupa. Mukhang ganado ka pa ring magtrabaho kahit wala na si Isabela. Ganyan talaga, Kapedro, sagot ni Gabriel, hinahakot ang mga binhing palay. Ang trabaho, hindi pwedeng tumigil. At isa pa, mas mainam na abala kaysa magmukmok. Ngunit higit pa sa pagiging abala, nagsimula si Gabriel na tumutok sa mga proyekto para sa baryo. Napansin ng kanyang mga kabaryo ang hindi mapantayang dedikasyon niya. Nagpasimula siyang mag-organisa ng mga pagtitipon upang talakayin ang mga problema ng irigasyon. Sa tulong ng ilang kakilala at ng lokal na opisyal, nakahanap sila ng paraan upang maipatayo ang mas maayos na daluyan ng tubig. Unti-unti, napalitan ng mga maayos na tubo ang mga sirang kahoy na dati nilang ginagamit. Gabriel, paano mo nagawang kumbinsihin ang mga opisyal na bigyan tayo ng pondo para sa irigasyon? Tanong ni Mang Lito habang tinutulungan siyang maglinis ng kanal. Simple lang, tatay, sagot ni Gabriel. Pinakita ko sa kanila kung gaano kahalaga ang irigasyon sa ani natin. Hindi tayo makakaahon sa hirap kung walang sapat na tubig para sa pananim. At mas naisip ko pa ito noong narito si Isabela. Siya ang nagturo sa akin na minsan, kailangan lang nating humingi ng tulong para sa ikabubuti ng lahat. Dahil dito, unti-unting bumuti ang kalagayan ng baryo. Mas maraming palay ang naaani, mas maraming kabaryo ang natutulungan. Ang daanan na dati putik at bato ay napalitan ng mas maayos na daan. Salamat sa inisyatiba ni Gabriel na magpatulong sa mga voluntaryo. Nagkaroon din ng regular na pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa agrikultura, kung saan si Gabriel mismo ang nagtuturo ng mga bagong teknik na natutunan niya mula sa mga librong hiniram sa bayan. Gabriel, tawag ni Aling Luz isang hapon habang nagwawalis ito sa harap ng kanyang bahay. Ikaw ba ang nagsabi sa mayor na magpadala ng mga materyales para sa daanan dito? Opo, Aling Luz, sagot ni Gabriel.
Hindi iniinda ang mga nakaraang tsismis na ipinukol sa kanya. Mas mabuti po kasing maayos ang daan para sa lahat. Lalo na't kapag panahon ng tag-ulan, mas ligtas ang mga naglalakad. Ngumiti si Aling Luz, isang bihirang makitang ekspresyon sa kanyang muka. Alam mo, Gabriel, noong una, inisip ko lang na ginagamit mo lang ang pangalan ni Isabela para magpasikat. Pero ngayon, nakikita ko na totoo pala ang sinasabi ng iba. Hindi mo talaga iniisip ang sarili mo. Mas iniisip mo ang kapakanan ng lahat. Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa halip, tumango siya at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng kahoy na bintana ng barangay hall. Para sa kanya, hindi na mahalaga ang mga tsismis noon. Ang mahalaga ay ang resulta ng kanyang mga gawaing nagpabago sa baryo. Sa kabila ng tagumpay na ito, alam ni Gabriel na may puwang pa rin sa puso niya. Miss na miss niya si Isabela, ang kanilang mga kwentuhan, ang simpleng ngiti nito, at ang bawat pag-uusap na tila nagbigay ng kulay sa kanyang araw. Pero hindi siya nagpadala sa lungkot. Sa halip, ginamit niya ang alaala ng dalaga bilang inspirasyon. Naramdaman niyang kahit wala si Isabela sa tabi niya, hindi siya kailanman nagkulang sa pag-ibig. Ang pagmamahal na ibinahagi nila, kahit sa maikling panahon, ay sapat na para itulak siyang ipagpatuloy ang kanyang layunin. Sa bawat umagang dumating, tila ba may bagong lakas si Gabriel. Isang bagong proyekto, isang bagong pagkakataon upang tumulong. Ang bawat ngiti ng mga kabaryo, ang bawat pasasalamat na naririnig niya, ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala na tama ang landas na tinahak niya. At sa tuwing magpapahinga siya sa ilalim ng puno ng mangga, hawak ang isang tasa ng malamig na tubig, napapangiti siya sa alaala ng mga panahong kasama si Isabela. Balang araw, bulong niya sa sarili, babalik din siya. At kapag dumating ang araw na iyon, ipapakita ko sa kanya na hindi na sayang ang lahat ng natutunan namin dito. Isang hapon na puno ng liwanag, habang abala si Gabriel sa pag-aayos ng mga tanim na gulay sa kanyang bakuran, napansin niyang may paparating na sasakyan. Isang itim na kotse ang tumigil malapit sa kanilang tahanan at mula roon, bumaba ang isang pamilyar na figura. Sa una, hindi makapaniwala si Gabriel sa kanyang nakikita. Pero nang bumukas ang pinto ng sasakyan at tumambad si Isabela, alam niyang hindi na iyon isang panaginip. Isabela, marahang sambit ni Gabriel, binibitawan ang hawak na pala at naglakad papalapit sa dalaga. Ngumiti si Isabela at tumingin sa kanya. Hello, Gabriel? Halata ang halo-halong damdamin sa mukha ni Gabriel. Tuwa, gulat, at konting kaba. Hindi niya inasahan na makikita pa niyang muli si Isabela, lalo na't bigla itong nawala pagkatapos ng huling pag-uusap nila. Tumigil siya ilang hakbang mula sa dalaga, tila nag-aalangan pa rin kung ano ang dapat niyang sabihin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa wakas. Akala mo hindi na ako babalik? Putol ni Isabela, ngunit ang tono ng kanyang boses ay puno ng lambing. Gabriel, hindi ako nakalimot sa mga sinabi ko noon. Sinabi kong babalik ako. Ngayon, heto ako. Naramdaman ni Gabriel ang pagluwag ng kanyang dibdib. Hindi na mahalaga kung gaano katagal siyang naghintay. Ang mahalaga, narito na muli si Isabela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Isabela sa kanyang kwento. Kinausap ko ang papa ko. Simula niya, ang kanyang boses ay may halong tapang at determinasyon. Sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Sinabi ko na masaya ako sa simpleng buhay na nakita ko rito, kasama mo. Hindi niya ito naintindihan agad, pero sa huli, tinanggap niya. Binigyan niya tayo ng basbas. Napatitig si Gabriel kay Isabela. Hindi niya inaasahan na magagawa nitong tumayo laban sa kanyang ama. Alam niya kung gaano kalaking hakbang iyon para kay Isabela at ramdam niya ang bigat ng desisyon nito. Napangiti siya, hindi dahil sa pabor na ibinigay sa kanila, kundi dahil nakita niyang handang ipaglaban ni Isabela ang kanilang pinagsamahan. Hindi mo kailangang gawin iyon para sa akin, marahan niyang sabi. Ginawa ko iyon para sa sarili ko, sagot ni Isabela. Dahil alam kong ito ang tama. Gabriel, gusto kong magsimula muli. Kasama ka. Bago pa tuluyang mabuo ang sagot ni Gabriel,
Lumapit ang ilan sa kanilang mga kabaryo. Napansin ng mga ito ang sasakyan at ang pagbabalik ni Isabela. Agad silang nagtipon, nagtatanong kung anong nangyari, kung bakit bumalik ang dalaga. Isabela, ito na ba ang sinasabi mong babalikan mo? Tanong ni Aling Luz, ang dating tsismosa ng baryo. Ngayon, sa halip na paninira, kitang-kita ang galak sa kanyang mukha. Nako, natutuwa ako't naalala mo pa kami. Pero mas natutuwa akong bumalik ka para kay Gabriel. Napatingin si Isabela kay Gabriel at ngumiti. Oo, Aling Luz. Bumalik ako para sa lahat ng mga taong mahalaga sa akin, pero higit sa lahat, para kay Gabriel. Sa mga salitang iyon, mas lalong nagdiwang ang mga kabaryo. Ang iba'y nagpalakpakan, ang ilan naman ay nagtanong agad kung kailan ang susunod na pagtitipon. Para sa kanila, ang pagbabalik ni Isabela ay isang simbolo ng bagong simula. Isang pamilyar na pagmamalasakit at pagmamahalan ang muling bumalot sa kanilang baryo at ramdam ito ni Gabriel. Sa araw na iyon, hindi na kailangang sabihin pa ang lahat. Sa bawat palitan ng tingin, sa bawat ngiti at yakap, malinaw na parehong napagdesisyunan ni na Gabriel at Isabela na magsimula ng panibagong kwento. Kwentong puno ng pagmamahalan, pagkakaibigan, at pananalig na kahit gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan, may puwang pa rin ang pag-asa. Sa simpleng bakuran ng baryo ng San Isidro, lumitaw ang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang masaya at makulay na simula. Sa paglipas ng mga araw, mas naging matibay ang ugnayan ni na Gabriel at Isabela. Hindi nagtagal ay naging bukas ang kanilang komunikasyon. Tuwing umaga ay magkasama silang magplano ng mga proyekto para sa baryo, at tuwing gabi naman ay mag-uusap sila tungkol sa mga personal nilang pangarap at pananaw sa buhay. Dahil sa mga pinagdaanan nila, natutunan nilang magtiwala ng buo sa isa't isa. Hindi na sila nahihiyang pag-usapan ang mga mahihirap na paksa at lalong hindi na sila natatakot na humingi ng tulong sa isa't isa. Gabriel, sabi ni Isabela, isang umagang abala silang dalawa sa pagbubungkal ng lupa para sa bagong irigasyon. Iniisip ko, bakit hindi tayo magtanim ng ibang uri ng gulay? Baka makatulong ito para mas kumita ang mga kabaryo. Napangiti si Gabriel, hinigpitan ng hawak sa kanyang pala bago sumagot. Makatotohanan yan. Pero kailangan nating siguruhin na may tamang pag-aaral muna tungkol dyan. Kapag sigurado na tayo sa mga itatanim, pwede tayong magpaturo sa mga eksperto sa bayan. Tumango si Isabela. Kung kailangan maghahanap ako ng mga kontak sa lungsod na pwedeng makatulong. Isa pa, gusto kong makita kung ano pang pwedeng ma-innovate dito. Habang lumalalim ang araw, nagsimula si Isabela na magdala ng mga materyales at impormasyon mula sa lungsod. Nakipag-ugnayan siya sa ilang organisasyon at eksperto na handang tumulong. Sinimulan nilang dalawa ang pag-oorganisa ng mga pagsasanay para sa mga kabaryo, kung paano mapapabuti ang ani sa kabila ng limitadong lupa at tubig. Sa bawat hakbang, kasama ni Gabriel si Isabela. Hindi lamang bilang katuwang sa proyekto, kundi bilang kapareha na may parehong layunin. Hindi nagtagal, naging kilala sila bilang isang mahusay na tandem sa komunidad. Sa tuwing may problemang kinakaharap ang baryo, lumalapit ang mga tao sa kanila para humingi ng payo. May ilang pagkakataon pa nga na kinausap sila ng mga lokal na opisyal upang tanungin kung paano nila nagagawang magdala ng positibong pagbabago. Gabriel, sabi ni Kapedro sa isang pagtitipon, hindi ko akalaing ang dati kong tinutulungan ay siya nang tumutulong sa amin ngayon. Napakalaking tulong ng ginagawa ninyo ni Isabela. Kapedro, hindi namin magagawa ito kung wala ang suporta ng buong baryo, sagot ni Gabriel. Isa pa, malaking bagay din ang hatid ni Isabela mula sa lungsod. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin makikilala ang mga taong tumulong sa atin. Bahagyang namula si Isabela sa papuri. Tama si Gabriel. Hindi naman kami makakarating dito kung hindi rin dahil sa tiwala ng lahat sa baryo. Naging mas malalim ang koneksyon nila sa mga kabaryo habang patuloy nilang ginagampanan ang kanilang mga proyekto. Hindi lamang sa ani o daanan tumutok ang dalawa. Pinagtuunan din nila ng pansin ang edukasyon ng mga bata. Nagsimula si Isabela ng isang maliit na programa
kung saan tinuturo niya ang ilang mga araling hindi madalas maipaliwanag sa lokal na eskwela, tulad ng simpleng pagbasa, pagsusulat, at ilang basic math skills. Gabriel, sabi ni Isabela isang hapon habang nagpapahinga sila sa ilalim ng punong mangga. Paano kaya kung magtayo tayo ng isang maliit na learning center dito sa baryo? Kahit isang maliit lang na lugar kung saan pwedeng mag-aral ang mga bata at matuto ng bagong kaalaman. Napaisip si Gabriel. Makatutulong yan. Isa pa, kung matututo ang mga kabataan, baka mas madali nilang maipagpatuloy ang mga nasimulan natin. Pwedeng-pwede yan, pero kailangan natin ng suporta mula sa buong komunidad. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Nagtipon-tipon sila kasama ang iba pang mga kabaryo, pinag-usapan ang plano, at sama-samang naghanda ng isang simpleng silid na may mga libro at upuan. Hindi ito marangya, ngunit naging simbolo ito ng pagtutulungan at pagmamahal ng bawat isa. At sa gitna ng lahat, naroon sina Gabriel at Isabela, ang inspirasyon ng kanilang baryo. Ang galing ng mag-asawa, magpartner na ito, biro ni Kabert, isa sa matatandang kabaryo. Talagang hindi lang sila nagmamahalan, kundi nagtutulungan pa para sa kabutihan ng lahat. Kabert, hindi pa kami kasal, sagot ni Gabriel habang natatawa. Pero salamat po sa tiwala. Gusto lang naming siguraduhin na may maiiwan kaming maganda sa baryo. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, naipakita ni na Gabriel at Isabela na posible ang pagbabago sa tulong ng pagtitiwala at pagmamalasakit. Hindi sila perpekto bilang individual, ngunit ang kanilang relasyon ang nagsilbing pundasyon upang buuin ang mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong komunidad. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na hindi sila basta magkasama. Sila'y magkapareha, nagmamahalan, at handang magbigay ng inspirasyon sa lahat. Habang patuloy ang paglipas ng panahon, unti-unting naging normal na ang relasyon ni na Gabriel at Isabela. Subalit, alam nilang hindi lahat ng araw ay puno ng liwanag. May mga pagkakataong napapagod sila, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, at minsan pa'y napapatanong kung tama ba ang landas na tinatahak nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nila tinatalikuran ang isa't isa. Sa halip, ginagamit nila ang mga hamon bilang oportunidad upang mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Isang gabi habang nakaupo sila sa isang bangko sa ilalim ng bituin, nagsalita si Isabela. Gabriel, sa totoo lang, hindi ko inakalang magiging ganito ang buhay ko. Noon, ang iniisip ko lang ay paano ko mapapanatili ang komportableng buhay sa lungsod. Pero dito sa baryo, natutunan kong hindi lang tungkol sa pera o material na bagay ang nagpapasaya sa tao. Ganon din ako, Isabela, sagot ni Gabriel, nakatingin sa mga bituin. Dati, ang pangarap ko lang ay makatapos ng pag-aaral. Pero habang tumatagal, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi lang diploma o malaking kita. Ang yaman ay nasa mga tao, sa relasyon, sa pagtitiwala, sa pagmamahal. Hindi naging madali para kay Gabriel na balansehin ang kanyang responsibilidad bilang leader sa baryo at ang kanyang personal na ambisyon. Dumating ang puntong kailangang pumili si Gabriel kung itutuloy pa ba niya ang kanyang pag-aaral o magpapokus na lamang sa baryo. Ngunit sa tulong ni Isabela, natutunan niyang pwedeng pagsabayin ang dalawa. Gabriel, sabi ni Isabela isang umaga habang nagkakape sila sa ilalim ng punong mangga. Alam kong mahalaga sa iyo ang baryong ito, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong isakripisyo ang pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral. Napaisip si Gabriel sa sinabi ng dalaga. Pero paano ko magagawa iyon? Ang dami kong responsibilidad dito. Paano kung mas lalong maapektuhan ang mga tao kung aalis ako? Huwag mong isipin na iiwan mo sila, sagot ni Isabela. Hawak ang kamay ni Gabriel. Isipin mo na ginagawa mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa kanila. Kapag nakapagtapos ka, mas marami ka pang maitutulong. At andito naman ako para tumulong habang wala ka. Sa simpleng mga salitang iyon, nagkaroon ng tapang si Gabriel na ituloy ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ng suporta ni Isabela,
Nakahanap siya ng paaralan malapit sa bayan kung saan maaari siyang mag-aral ng engineering. Hindi niya lubos akalain na darating ang araw na makapagtatapos siya. Sa araw ng kanyang graduation, dumalo ang buong baryo upang ipagdiwang ang tagumpay niya. Para kay Gabriel, ito ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi tagumpay ng buong baryo. "Gabriel!" Sigaw ni Aling Luz, bitbit ang isang basket ng kakanin. "Aba, ngayon lang ako makakakita ng engineer sa baryo natin. Dati, chinismis lang kita, pero ngayon, proud na proud ako sa'yo." "Salamat, Aling Luz," sabi ni Gabriel, natatawa. "Mabuti at hindi mo na ako chinichismis ngayon." Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Mula noon, ang kwento ni Gabriel at Isabela ay hindi na lang kilala sa baryo, kundi pati sa mga karatigpok. Ang kanilang dedikasyon at pagmamahalan ay nagsilbing inspirasyon para sa marami. Dumating ang mga taga-ibang baryo upang humingi ng payo kung paano nila magagawang bumuti ang kanilang sariling komunidad. Nagsimula silang magbahagi ng mga natutunan nila, ang tamang sistema ng irigasyon, ang tamang paraan ng pagtatanim, at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa isang komunidad. "Isabela," sabi ni Gabriel habang magkasama silang naglalakad sa palayan isang hapon, "hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo at pagmamahal." "Gabriel," sagot ni Isabela, pinisil ang kamay ni Gabriel. "Ako ang dapat magpasalamat. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng simple, masayang buhay. Hindi man tayo laging perpekto, pero ang mahalaga, sabay nating hinaharap ang lahat." Sa kanilang pagbabalik sa baryo, sinalubong sila ng mga ngiti ng kanilang mga kabaryo. Ang mga dating chismis at masamang salita ay napalitan ng papuri at pasasalamat. Ang mga bata na minsang nangarap lang ng mas maayos na kinabukasan ay nagkaroon ng inspirasyon mula kay Gabriel at Isabela. Ang kanilang kwento ay isang paalala na kahit hindi perpekto ang buhay, may paraan upang gawing makabuluhan ito. Sa huli, natutunan ni na Gabriel at Isabela na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Nasa mabubuting relasyon, matatag na pagtitiwala, at wagas na pagmamahalan ang tunay na kayamanan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, nakita nila na ang bawat sakripisyo, bawat hamon, at bawat pagsubok ay nagbubunga ng mas matibay na samahan. At sa kanilang baryo, kung saan nagsimula ang lahat, natagpuan nila ang tahanan na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga.